Itinakda sa March 21 ang pagpapatuloy ng oral arguments sa Korte Suprema kaugnay ng kaso ni Senadora Laila de Lima. Naging mainit ang unang paghaharap ni Solicitor General Jose Calida at ng abogado ni de Lima. Balita hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Habang mainit ang alaskahan ng mga taga-suporta at mga kontra kay Senadora Laila de Lima, mainit din ang tapatan sa oral argument sa Korte Suprema ni dating Solicitor General Florin Hilbay na abogado ni Senadora de Lima at ni kasalukuyang Solicitor General Jose Calida na tumatayong abogado ng gobyerno. Kabilang sa ipinunto ni Hilbay, mali ang basihan para arestuhin si de Lima dahil sa kawalan ng konkretong ebidensya na may ibinentang iligal na droga ito. Base raw sa jurisprudence o mga nakaraang drug cases, mahalaga sa Korte Suprema kung ano ang klase, dami, kalidad at chain of custody ng mga drogang pinag-uusapan, bagay na hindi raw naipakita ng DOJ. Base rin sa Dangerous Drugs Act, hindi rin daw dapat kwalipikadong maging saksi laban kay de Lima ang mga high-profile inmate na dati nang nahatulan sa mga krimen. Sabi naman ni Calida, ang ebidensya nila ay ang mismong testimonya ng mga inmate. Dahil ang pinatutunayan nila ay ang pakikipagsabuatan ni de Lima para maisagawa ang bilibid drug trade. Pero pagpunto ni Hilbay, tila iba ang isinusulong na kaso ng Solgen na tungkol sa sabuatan kumpara sa kasong inihain talaga ng Justice Department na illegal drug trade. The shift away from illegal drugs as the corpus delicti to mere agreement to trade in illegal drugs is a clear admission that the government's accusations are not supported by evidence. Kinwestiyon din ng kampo ni de Lima ang pagsampa ng kaso sa Muntinlupa RTC. Dapat daw na inilapit muna ito sa ombudsman na siyang magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Yan ay dahil ang huli raw ang nakakasakop sa government officials na may salary grade 27 pataas, kabilang ang Justice Secretary na posisyon ni de Lima nang mangyari umano ang krimen. Which is the special law? The Sandigan Bayan Charter. So if you look at it that if both laws state that they have exclusive original jurisdiction to decide this case, which will prevail? The special law will prevail, Your Honor, and if I may, in particular because the essential charge here is one of corruption. And the Sandigan Bayan is our anti-graft court. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa March 21 naman, sasalang sa mga pagtatanong ang Solicitor General. Pero ngayon pa lang, sabi ng Solgen, the cat will be out of the bag. Surprise is what? Like new evidence or something paper? Yes. That will show how devious de Lima is. bago ang oral arguments ay hiniling ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption na mag-inhibit si Associate Justice Francis Hardeleza na naging Solicitor General din noon. Pero hindi ito pinagbigyan ni Hardeleza. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.